Ayan nga guys, at si mama, yung aking baby, siya pa ay may Alzheimer. So, not really Alzheimer, dementia. And, basta complete memory loss siya. So, ngayon, maganda yung mood niya. And, sobrang haba na ng kanyang kuko. Sobrang need ko na talaga siyang gupitan ng kuko. Kasi madalas nangangalmot. Ganon po talaga minsan yung may time talaga sila na nagtatantrum. Then kailangan magaling ka umiwas. Kaya nga minsan sabi ko kailangan pala pag nag-aalaga ka, nagke-caregiving ka ng may dementia, kailangan po magaling kang umiwas, mala Jackie Chan. And also ayan. So, mabigat. Malakas si mama. She's 87 years old. And sobrang lakas yung grip niya. Then, pag siya ay nang hampas or nakatutok yung mga kuko. Then, pag tinamaan ka, yari ka talaga. So, to prevent any damage, pag ikaw ay tinamaan, kailangan talaga iiksian mo yung kanyang kuko. So, tips na din po yan sa lahat ng mga caregiver na nag-aalaga po ng may mga dementia. And, I don't know if I'm pronouncing it right. Then, yun nga po. Ingat din po habang ginugupitan siya, syempre. Kailangan itaon talaga natin na maganda yung mood niya kasi mahirap din. Sobrang hirap pag nasugatan. So, sobrang ingat. Then, kailangan din naman natin mag-ingat. So, kailangan ka rin mag-ingat. So, kailangan pa siyang gupitan ng kuko. Kasi, lalo na pag tinamaan yung mukha, nako po, tanggal yung balat. So, ayan. Samantalahin ko habang maganda mood ni mama. Oy, ngumingiti-ngiti pa siya. Ayan, hilutin ko nga. Oy. Oh, tumunog. Ayan, masaya si mama ngayon. Pero minsan, pag siya ay nagtatantrum, hindi mo mahahawakan yung kamay niya. Once hawakan mo yan, yari ka, hampasin ka talaga niya. But then, ganun talaga yung may mga sakit na complete memory loss and also dementia. Ayan, kasi ayan, natapos na yung kamay sa kanyang kamay. Then tingnan nyo yung kanyang paa, o diba? I mean, tingnan nyo rin yung kanyang expression. So actually before, nung wala pa yan sakit si mama, sobrang maalaga talaga yan sa sarili niya. Then, lalo na sa kuko niya, naku, lagi po yan naka-manicure and pedicure. So, right now, bihira. Pag maganda lang talaga yung mood niya, tsaka malang siya magugupitan. So, sa mga caregiver, of course, try po natin bantayan yung alagaan natin. If maganda yung mood, samantalahin natin na magupitan yung kanilang nails kasi napaka-importante. Actually, si mama, for example, bibihisan mo or diliguan mo. For example, may hahawak sa kamay niya kasi, alam mo, kanakuskusan ka siya. Pag nililiguan or binibihisan, may hahawak sa dalawang kamay niya to assist. Akala mo okay ka na kasi may mahawak sa kamay niya. Hindi. Kasi meron pa siyang paa. Nako po, mahilig siyang mag-kick. Actually, marami na nabiktima yung niya, kicking style. Kicking style. Hindi nga. Ayan, ganyan si mama. Malakas manipa yan. One time yung nag-assist sa akin, nasipa niya. Natulas. Natumba. Okay naman, napilayan lang. Pero, okay na siya ngayon. Ako rin, ganun din. Ako po, talagang malakas pa si mama.
Yun lang talagang pag ikaw ay nagki-caregiver, kailangan mo po kailangan mo na sobrang patient. You need to be patient, sobrang. Then, you need to enjoy also while being patient. You need to enjoy yung mga ginagawa mo, yung pag-aalaga mo. If not, maiinip ka, maaasar ka. But then, I'm so grateful also because I'm caregiving my own mom. Kasi minsan nga, lalo na pag pinapaliguan siya, ayaw niya ng tubig, tapos pag pinapalitan siya ng diaper, yun ang ayaw niya. Yung dalawang bagay na yan ang pinaka-hard moment para sa akin. Kasi yan yung pinaka-ayaw niya. Talagang naggalit na galit siya. Andyan yung kakalmutin ka, sisipain ka, kakagatin ka. Actually, ilang beses na nga ako nakakagat. Ilang beses na rin ako nakalmot. What I did is just shout to express how painful it is. Kasi I can't get angry. Hindi naman ako pwede magalit sa kanya because she don't know what she's doing. She really don't know. Hindi naman niya alam yon. So, hindi mo siya kailangan patulan. Instead, ayun, so ganun lang ginagawa ko. One time, nahuli niya yung kamay ko. Nagpapalit kami ng damit. Nahuli niya yung kamay ko. Sobrang diin ng pagkakagat. What I did, sumigaw na lang ako. Sinigaw ko yung sobrang sakit. Kasi hindi mo siya pwedeng saktan. Hindi mo siya pwedeng kantihin or you can't do nothing to her. Instead, after that, kailangan mo siyang amuin. And after na sumigaw, what I did, after na sumigaw ako, ang ginawa ko, tumawa na lang. Same with my assistant. Tumawa na lang kami. Ganun lang. Then, I just realized, sabi ko nga, Mama, paano na lang kaya? If iba yung nagbabantay sa'yo, iba yung nagki-caregiver sa'yo, of course, hindi naman blood. Although, I can say all, but hindi natin maiiwasan, aminin man o hindi, the truth, or let's say that's logic, na kahit lalo na pag ibang tao talagang maaasar, maiinis. Ikaw ba na makagatin ng pagkatiindain? Then, kayo lang sa room. What do you think? Sa tingin niyo ba hindi kaya diba? Alam niyo yon. Talagang kahit papano siguro sabihin na, let's say may magagawa sila. Diba? But then, naku po, tingnan mo naman yung paa na yan. Grabe, sobrang haba. Sobrang haba ng kanyang upo sa paa. Sobrang. Ayun na nga, sana ba ako dun sa kinukwento ko? What if nga, kung iba yung nag-aalaga, for example, nag-hire kayo ng caregiver. Although hindi ko naman nila lahat, but then nandun yun eh. Meron minsan, hindi maiwasan na manggigil. Kaya I realize paano pag iba, kahit pa paano, makakatikim talaga. Makakatikim siya from others. So, I'm so thankful na ako yung nag-aalaga. Ako yung nagke-caregiver sa sarili kong mom. At least I know, alam ko, and I know how patient I am, and I can be patient enough, ayun, to understand yung sakit niya. And of course, di mo naman siya masasaktan because you know, diba, na may sakit siya, whatever, makagat man niya ako, nandyan pa nga, naranasan ko, nakagat niya ako sa boobs, sobrang sakit, but then, tatawa na lang ako. Kasi you cannot harm her.
Hindi mo naman siya pwedeng saktan. Kasi alam mo naman na hindi naman niya alam yun, di ba? Hindi niya alam yung ginagawa. Minsan nga, after niyang magagat or after niyang makakalmot, hindi na niya alam, nakalimutan na niya, tatawa na siya. Merong times na ganon. So, if papatulan mo, if wala kang sapat na understanding about her sickness, I don't know if we can call it sickness, but condition. I think it's not sickness, but it's a condition. If we don't have enough knowledge and we don't understand her condition, talagang mapapatulan mo. But then, yun nga, because she's my mom, I cannot harm her instead. Ayun, I'm going to transform what I feel just to be funny. I will transform like, how can I explain it? Alam mo yon, yung parang ita-turn mo na lang yung para matawa ka na lang kasi yun nga, you know na she has that condition. Ayan. So yan lang. Ayan, tignan mo naman si mama. Feel naman niya. Siyempre, kahit paano giginhawa yung kanyang paa. Ayun, syempre, pag ganyan naman ginugupitan natin, no, tandahan lang din kasi sobrang sensitive na ng mga balat nila. Never dapat na masugat. Kasi pag yan ay nasugat, kaya if wala akong makuha na talagang kilala ko na magaling maglinis, so, no, ako na lang. Beside, ayun, so, I don't know, hindi mo mahawak yung kanyang temper, hindi mo hawak yung kanyang mood. So, kailangan talaga marunong ka rin maglinis or what. You can do it with yourself. Kasi, any moment, pwede siya maging moody, any moment, pwede maganda yung mood niya. So, ayan na nga, natapos na. So, relaxing. Tuwan-tuwa naman ang mama ko. And nga, thank you for watching and sana may natutunan kayo. Ayan. So, before siya ang nag-aalaga, before ako yung baby niya, when I was a baby. Char. So, ngayon naman, siya naman yung baby. Ayan. So, yun lang naman. Kailangan lang talaga ng patient. Ayan. At tapos na. Relax na ang paa. Thanks for watching. Bye!